Sa mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at tunay na mabuti at dakila ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. At sa umagang ito ay binibigyan na naman po tayo ng Panginoon ng panibagong pagkakataon na marinig at makapag-aral ng kanyang banal at makapangyarihang salita. At sa umagang ito, ang pag-aaral po natin ay nagmumula po sa lugarin ng Door of Faith, Changhua, Taiwan, na pinangungunahan po ng ating Pastora Carolina Villarosa at ang ating head pastor, Pastora Neverisa Masaredo. At, At tayo po, bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng kanyang banal at makapangyarihang salita, tayo po muna ay maghandog ng awiting pagsamba sa ating Diyos na buhay at sabay-sabay po nating awitan ang ating Diyos at sabihin natin sa Panginoon, lahat ng papuri ay sa inyo. Hallelujah. Lahat ng papuri ay sa iyo, hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Sa iyo lamang iaalay awit nitong buhay, pagsuyo at pagmamahal sa iyo ibibigay. Luwalhatiin kayo ngayon at kailanman. Dadakilain kayo nang walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Panginoon. Mga kapatid mula sa umpisa, hallelujah. Lahat ng papuri ay sa iyo, hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Sa inyo lamang, O Diyos, sa inyo lamang iaalay awit nitong buhay, pagsuyo at pagmamahal sa inyo ibibigay. Luwalhatiin kayo ngayon at kailanman. Kadakilaan nyo ay walang hanggan. Yes, Lord, mula noon hanggang ngayon. At sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Panginoon. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Luwalhatiin kayo ngayon at kailanman. Kadakilaan nyo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin kayo, Panginoon. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Luwalhatiin kayo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Ang lahat ng papuri, Panginoon, ay sa inyo lamang namin ibibigay, O Diyos.
Hallelujah, sapagkat kayo ang Diyos na dakila at tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, sa taglay na lakas ng inyong mga anak sa umagang ito. At muli na naman kami ninyong ipinaranas, Panginoon, ang inyong katapatan at ng inyong kadakilaan, O Diyos. Hallelujah. Lord God, sa pag-aaral na ito, Panginoon, patuloy po kayong bumaba, Panginoon. Hallelujah. Buksan niyo ang inyong durangawan, ang inyong kalangitan, O Diyos, para sa inyong mga anak na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Patuloy, Panginoon, ang pagsama ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa maghahayag ng inyong banal at makapangyarihang salita, O Diyos. Kayo lamang po, Panginoon, ang manguna sa kanyang buhay, O Diyos. Hallelujah. Itago niyo po siya, Panginoon, sa pinakamababang parte, O God. Hallelujah. Upang ang inyong mga salita, Panginoon, ang kanyang maibhababa sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, parangal, pagdakila at pagluwalhati sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. At ngayon po ay magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Tinatawagan ko po ang lingkod ng Panginoon na gagamitin sa umagang ito, Sister Lordarin Aringo. Amen. Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At nagagalak po ako na ako po'y maging isang daluyan ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ako nga po pala ang Sister Lorda sa lugar po ng DFC, Tiangwa po sa panguna po ng aming Pastora Rhea Mercado. At bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaralan, samahan niyo muna po akong dumulog sa ating Diyos na buhay. Tayo muna po ay manalangin sa Kanya, hingin natin ang pagsama ng banal na Espiritu sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Aming Diyos, aming Ama, mabuti, dakila, tunay na walang ihigit at sasapat sa inyo, tunay na walang papantay sa inyo. Kayo lamang yung Diyos na makapangyarihan noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Ama, sa bagong araw, bagong kalakasan, bagong pag-asa na patuloy mong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Narito po kami, muling lumalapit sa inyo ng may pasasalamat at pagpapakumbaba, O Diyos, na patuloy naming dalangin na samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Bagamat batid niyo ang mga kakayanan ng buhay ng bawat isa at naniniwala kami at nananampalataya na kung kayo yung kasama namin ay walang limitasyon ang lahat ng bagay, O Diyos. Kaya ngayon pa lamang po, Ama, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito, ang oras na ito. Ang mga salita mo ay patuloy na mamunga sa aming pong mga buhay at patuloy na masunod namin ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ko pong dalangin, Ama, na samahan niyo po ako, Panginoon, dahil tunay na wala akong kayang gawin, wala akong kayang ipagmayabang sa inyo, Ama, kung hindi niyo ako sasamahan. At patuloy ko pong dalangin na tabihan niyo pong aking mga kapatid na makikinig ng inyong banal at makapangyarihang salita. Patuloy niyo pong ipaunawa sa kanila, Panginoon, kung ano yung nais at kalooban niyo sa kanila sa umagang ito. Salamat po, Panginoong Yesus. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating pong pag-aaralan. Samahan niyo po ako makipagbukasan sa aklat po ng Mateo, chapter 25. Sa aklat po ng Mateo, chapter 25, verse 31 to 46 po. Sige po, sa pangalawa pong pagkabanggit, samahan niyo po ako na makipagbukasan sa aklat po ng Mateo, chapter 25, verse 31 to 46 po. At kung nasumpungan na po ng bawat isa, muli po ay inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po ako na makipagbukasan sa aklat po ng Mateo, chapter 25, verse 31 to 46. Akin na pong babasahin at samahan niyo na lamang po ako sa inyong mga mata.
Sabi po dito, ang huling paghuhukom. Kapag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo sa aking dakilang trono, titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbukod-bukurin ko sila tulad ng ginawa ng mga pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang mga matuwid ay ilalagay ko sa aking kanan at ang mga kambing naman ay walang iba kundi ang masama. Kaya inilagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, halikayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian inanda para sa inyo mula pa ng likayin ng mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom nyo ako. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy nyo ako sa inyong tahanan, at nang wala akong maisuot ay binihisan ninyo nang may sakit ako ay inalagaan ninyo, at nang nasa kulungan ako ay binisita ninyo. Sumagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom na aming pinakain o nauhaw na aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy o walang maisuot ang aming binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan ng aming binisita? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa niyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin niyo itong ginawa sa akin. Pinakain, at nang nauhaw ako ay hindi niyo ako pinainom. Nang naging nadayuhan ako sa tahanan, at nang wala akong maisuot, ay hindi niyo binihisan. Nang may sakit ako, at nakakulong ay hindi niyo ako inalagaan. Tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nahuhaw, naging dayuhan nang walang maisuot, may sakit o nasa kulungan nang hindi naman kayo tinulungan? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang hindi nyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako hindi ninyo sa ating pong pagkabasa. Nang po ang Panginoong Jesus siya po ay pumarito dito sa mundong ito, ay nangaral po siya ng isang talinghaga. Mga talinghaga na hindi kayang unawain na kahit sino man, kahit ang kanyang mga alagad ay hindi niya maunawaan. Dahil ang mga talinghagang ito ay talagang makapangyarihan at malalim at mahiwaga. Amen po? Kaya dito po, pinakita po ng Panginoon sa atin kung paano niya tayo pag-aarihan sa pamamagitan ng mga talinhaga na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At sabi nga po ng isang alagad niya sa aklat po ng Mateo, di ba? Sabi niya, Panginoon, sino lamang po yung makakaunat po ng Mateo? Verse 16 po. Sa aklat po ng Mateo chapter 13 verse 10 po. Sige po, samahan niyo po ako. Makipagbukasan sa aklat po ng Mateo chapter 10 verse 13. Pagkatapos lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, Bakit po kayo gumamit ng talinhaga sa pagtuturo ng mga tao? Sumagot si Jesus, pinagkaloob sa inyo na malaman ng mga lihim tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero hindi ito pinagkaloob sa iba. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, higit kahit ang konti niyang kaunawaan, ay kukunin pa sa kanya. Amen po? Ito po yung isang patunay sa atin ng Panginoon na kung tayo ay susoban ng Panginoon, ay siya lamang yung makakasamang maghahari ng Panginoon. At tunay nga po na hindi natin kayang alamin o hindi natin kayang arukin ang kaisipan ng Panginoon dahil tayo po ay isa lamang na hamak. Amen po? Tayo po ay isang mangmang lamang sa harapan ng Panginoon. Ngunit nung tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, nung tayo ay nagpagamit at tayo ay
yung buhay natin ay pinagkaloob natin sa Panginoon, ay talagang nagpakilala sa atin ng higit ang Panginoon. At tapat po ang pangako ng Diyos sa atin na tayo ay makakasama niya na mag-ahari. Amen. Tayo po yun. Yung mga hamak na sinasabi ng Panginoon dito, tayo yung tumanggap ng salita ng Diyos. Tayo yung nagpapagal, tayo yung nagsasakripisyo, tayo po iyon na makakasama ng Panginoon. Tayo na sumusunod sa kanyang kalooban, tayo po yun yung makakasama na mag-ahari ng Panginoon sa darating na panahon. Amen po. At huwag po tayong manghinawa na tayo ay sumunod sa mga kalooban ng Panginoon, sa mga utos ng Panginoon. Huwag tayong manghinawa na ibahagi yung salita ng Diyos, i-spread yung word of God sa mga tao, dahil yun po yung nais ng Panginoon sa atin, na marami tayong mga tao na makakasama niya sa buhay na walang hanggan. At tapat po ang Panginoon sa atin nung tayo po'y kanyang pinangakuan. Amen. Sabi po niya sa Pahayag chapter 20 verse 4. Isa po ito sa patunay na tayo po ay talagang pinangakuan ng Panginoon at kailangan natin itong panghawakan. Sa aklat po ng Pahayag chapter 20 verse 4, pagkatapos may nakita akong mga trono at mga nakaupo roon at binigyan ng karapatang umatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga tao na pinatungan ng pinagutan ng ulo dahil sa pangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa papahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumasamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumatanggap ng tatak nito sa noo sa kaniyang mga kamay, sa kanang kamay nila. Amen po. Ito po yung mga tao na makakasama na sinabi ng Panginoong Yesus na kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban, ihahayag natin ang kanyang salita, kahit tayo ay tinanggap ang Panginoon ng buong puso sa kanila pong buhay. At balik po tayo dun po sa verse po natin, sa aklat po ng Mateo, chapter 25. Balik po tayo. Sa aklat po ng Mateo chapter 25 verse 31, sabi po dito sa 35, sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo ako. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy niyo ako sa inyong tahanan, at nang wala akong maisuot ay binihi sa ninyo. Nang may sakit ako ay inalagaan ninyo, at nang nasa kulungan ako ay pinisita ninyo. Amen po. Sabi po sa atin pong teksto na atin pong pinag-aralan sa umagang ito, ang atin pong pamagat ay kung ano ang iyong itinanim, ay siya rin ninyong aanihin. Amen po. Kaya kung ano po yung itinatanim natin sa atin pong mga kapwa, kung ano po yung mga ina-accept natin, kung ano po yung ina-apply natin sa salita ng Diyos, ay yun po ay yung karangalan para sa Panginoon na matatanggap natin yung buhay na walang hanggan. Amen. At tapat po ang pangako ng Diyos dahil ang kanyang mga salita ay hindi nagbabago at ang kanyang mga salita ay makapangyarihan. Kaya kung tayo po ay gagawa ng sumagot ang mga matutuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po namin kayo nakitang dayuhan at aming pinatuloy, o walang maisuot at naming binisita? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at naming binisita? At sumagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, na ginawa niyo ito sa pinakahamak ko, mga kapatid, para niyo na rin itong ginawa sa akin. Amen po. Kapag tayo po ay tumutulong sa atin pong mga kapatid, tayo po na tumanggap ng salita ng Diyos, tayo po itong mga hamak na ito. Kaya wag po tayong matakot na ibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Dahil tapat ang pangako ng Diyos na makakasama niya tayo sa paghahari niya. Amen? Kaya kung pungtapan ng Panginoon, wag kang matakot na ihayag ang katotohanan sa mga kapatid natin. Wag kang matakot na tayuhan yung katotohanan dahil ito yung magiging kapamaraanan para sila man din ay mailigtas. Amen po?
At alam po natin na darating ang panahon na kapag tayo ay hindi natin naibahagi ang salita ng Diyos, accountability po natin ito sa mga tao at sa Panginoon. Amen? Huwag po natin hayaan ng mga salita ng Diyos ay nasa sa atin lamang, kundi ibahagi natin ito. Hindi po sa atin kakayanan, hindi po sa atin kaalaman, kundi dahil sa tulong ng banal na Espiritu sa atin pong mga buhay, makakatayo tayo ng matatag. Amen? At dahil nilalakaran natin yung salita ng Diyos, alam natin sa atin mga buhay, hindi tayo kayang talunin ng kaaway. Amen? Dahil ang kaaway ay lagi lang nandiyan, binabantayan tayo, pero hanggat inaawakan mo ang katotohanan, ay patuloy tayong ililigtas ng Panginoon sa kamay ng kaaway sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon, patuloy po nating ibigay ang ating pong buhay sa Panginoon. Nang naging dayuhan ako, ay hindi nyo ako pinatuloy sa inyong tahanan, at nang wala akong maisuot, ay hindi nyo binihisan. Nang may sakit ako at nasa kulungan, ay hindi nyo ako inalagaan. Tatanungin nila ako, Panginoon, kailan ko po namin nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, walang maisuot, o may sakit, nasa kulungan na hindi namin tinulungan? Sumagot ako, sinasabi ko sa inyong totoo, nang hindi tinulungan ng nakahamak kong mga kapatid, ako hindi ninyo tinulungan. Magpaparusa sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya. Amen? Kaya patuloy po tayong gumawa. Dahil sabi nga po sa aklat po ng Galatia chapter 6 verse 7 to 10, ang ating pong last verse. Sabi po dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung anong ninanasa ng laman, ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Ito ng pangarap sa atin ng Panginoon. Napakaganda ng pangarap sa atin ng Panginoon. Yun yung makamit natin yung buhay na walang hanggan. Kaya yun din po yung asamin natin bilang mga anak ng Diyos na nakakakilala ng salita ng Diyos, nakarinig at nakaunawa. Huwag na po natin pagmatigasin yung ating mga puso. Patuloy po tayong lumapit sa Diyos, patuloy tayong magpagamit at patuloy nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Dahil mararanasan mo lang ang kapangyarihan ng banal na Espiritu kung susaw, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen po. Lagi po nating gawin yung pinakamainam at mabuti sa ating pong Panginoon. Mapili natin gawin yung mabuti at palagi po tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. At last verse po sa Mga Ngaral chapter 12. Sa aklat po ng Mga Ngaral chapter 12 po. Verse 13. Ngayon, nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil itong tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Amen po. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Kaya gawin po natin yung pinakamainam at mabuti natin sa Panginoon. Gawin natin yung nararapat para sa Panginoon upang sa ganon ay malugod siya sa atin. Hindi lang tayo pagpalain, kundi bibiyayain tayo. Ang kaluguran na nagmumula sa ating Diyos na buhay ay patuloy natin makamtan. Na sa umagang ito, purihin po ang Panginoon, naway napaunawa po sa atin ang salita ng Diyos na talagang nagbibigay ng kalakasan sa buhay ng bawat isa, nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa. Tayo po'y makakasama ng Panginoon sa darating na panahon na siya'y maghahari kung tayo po'y mananatili at magpapatuloy na sumunod sa kanyang kalooban. Tayo po ngayon ay patuloy na manalangin sa ating Diyos na buhay, ruan at kaalaman sa aming pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, dahil panibagong pag-asa at bagong kaalaman na naman ang patuloy mo pinagkakaloob sa amin. Patuloy po namin dalangin naman na hindi ito mawalan ng kabuluhan. Bawat mga salita na ibinaba mo sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy niyo pong itanim sa aming mga puso at isipan upang sa ganon ay makalakad kami sa kabanalan na nais niyo po sa aming pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy kayong nagpaparanas ng iyong kadakilaan sa aming pong mga buhay. Patuloy ko pong itinata sa inyong buhay ng aking mga kapatid na makakapanood ng live prayer, live
live na ito, Panginoon, hallelujah, ng pag-aaral ng iyong banal at makapangyarihang salita. Patuloy niyo po silang pagpalain, O Diyos, ano man ang kanilang mga ginagawa, ano man ang kanilang dinidesire ng kanilang mga puso. Patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain ng bawat isa, ang kagalingan na nagmumula sa inyo sa may mga sakit karamdaman na aming mga kapatid, O Diyos, ay patuloy nilang makamtan ng ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Hallelujah, Jesus. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, pangunahan sa araw na ito. Sa inyo pong gawain ay patuloy ang kaluguran na nagmumula sa inyo ay patuloy naming inaasam. Sa bawat pagpuri at pagsamba namin, Ama, ay patuloy na maranasan namin ang iyong presensya at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Patuloy niyo po kaming i-guide, patuloy kayong manguna sa aming pong mga buhay upang sa ganun na hindi na kami magkamali pa at hindi na kami bumalik dun sa dati namin pong pamumuhay. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Napakabuti niyo at wala kayong katulad. Tunay na walang hihigit at sasapat sa inyo dahil kayo lamang yung Diyos noon ayon sapagkat mabuti kayo na Diyos sa amin magpakailan paman. Salamat po, O Diyos, sa araw po na ito. Maghari kayo, ang kagalakan, kapayapaan at ang pag-asa ay patuloy naming maranasan sa inyo in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo. Ito pong aming nagkakaisang panalangin sa pangalan